Lotendos, isang social worker sa Center for Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse. Kasi mga kasama, nakakaalarma, no? Kasi sa datos po ng National Center for Missing and Exploited Children dyan po sa Estados Unidos, sumirit na po sa 800,000 hanggang mahigit 3 million ang cyber tip line report na may kaugnayan sa online sexual exploitation ng mga kabataan. Ito'y nakalink po sa Pilipinas, ha? Mula 2019 hanggang 2021. Magandang umaga po, Miss Lovely. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga host po. Opo, ma'am, ano po ba itong Center for Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse? Okay po. Bago ko po simulan, ako nga po pala si Lovely Balotendos, isa po akong social worker at ang Child Participation Officer ng proyektong Stopping Cybercrime Against Children, More Safety and Protection on the Internet. Ang Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse o mas kilala bilang CPT-CSA Incorporated ay isang non-government organization na matagal nang kumikilos para sa proteksyon ng mga bata laban sa sexual abuse at exploitation sa pamamagitan ng advocacy, prevention, training at pagtulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Opo, ang ganda ng boses niyo, ma'am. Para kaming nakikinig sa yung operator pag sumagot ka ng telepono. Di ba? Parang gano'n yung boses ni Ma'am Lovely. Ang ganda po. Opo, ma'am. Ito po ang tanong, kasi kamakailan, naglunsad po kayo ng proyektong Stopping Cybercrime Against Children, More Safety and Protection on the Internet. So, paano po ito makakatulong sa paglaban po sa ating OSAEC? Okay, thank you po. Ang pangunahing layunin ng proyekto po ay palakasin ang proteksyon ng mga bata laban sa online sexual abuse and exploitation of children or OSAEC at tiyaking mas maayos na ipapatupad ang RA 11930. Kasi ang Pilipinas ay isa sa mga global hotspots ng OSAEC, on which ayon sa pag-aaral ng UNICEF noong 2022, tinatayang 20% ng mga batang Pilipino na may edad 12 hanggang 17 ang nakakaranas ng anumang uri ng sexual abuse o exploitation online. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso, inilunsad ang proyektong ito upang mas mapalakas ang child protection system. May tatlo tayong pangunahing layunin sa proyekto. Una, sa national level, palakasin ang mga polisiya at koordinasyon ng national agencies laban sa OSAEC. Kasama rito ang pagsusulong ng tatlong guidelines. Una, ang kinship care for child victim survivors of OSAEC. Gabay sa ligtas na pag-aalaga ng mga batang biktima ng kanilang mga kamag-anak mismo. Ikalawa, guideline on the training of court-appointed legal aid workers, paghahanda sa mga legal aid worker upang magabayan at maprotektahan ang bata sa proseso sa korte. Pangatlo, ang Kids and Teens Court Awareness Program or mas kilala bilang KTCAP, programa na tumutulong sa mga bata at kabataan na maunawaan ang proseso sa korte upang mas maging handa sila kung sila ay biktima o testigo. It doesn't end there because we also have for the sub-national level in which pagpapalakas ng child protection system sa mga komunidad, and the ikatlo is ang child participation, pagbibigay ng kaalaman at boses sa mga bata at kabataan tungkol sa online safety at kanilang mga karapatan, kabilang na ang pakikipagtulungan sa ating mga sangguniang kabataan or SK sa mga advocacy at policy discussions. Ang proyektong ito ay bahagi ng isang international consortium sa Pilipinas, Nepal at Indonesia na suportado ng Kinder Natalfie at ng German government. Sa Pilipinas, ipinapatupad ang proyekto sa Zamboanga del Norte, particular na sa Dipolog City, Liloy at Rojas, kung saan isinusulong din ang localization ng RA 11930 at pakikipagtulungan sa PNP at multidisciplinary teams. Nagsimula na rin ang ating sub-national project launch noong February 10 at 11 sa Zamboanga del Norte kasabay ng Safer Internet Day at National Awareness Week for Child Sexual Abuse at sinundan ng National Project Launch noong March 7 sa San Jose del Monte, Bulacan. Katuwang ng proyekto ang mga ahensya tulad ng Department of Justice, NCC OSAEC SISAM, Council for the Welfare of Children, TSWD, PNP, ACG, the Women and Children Cybercrime Protection Unit at National Authority for Childcare
pati na rin ng mga financial institutions at telecommunication companies tulad ng PLDT Smart. Sa kabuuan, layunin ng proyekto na ilapit sa komunidad ang laban kontra USAID dahil naniniwala kami na ang proteksyon ng mga bata ay responsibilidad ng buong komunidad, maging ng mga magulang, guro, barangay, kabataan at lahat po ng netizen. Opo. Ma'am Lovely, kasi po sa datos ng National Center for Missing and Exploited Children sa Estados Unidos, ang sinasabi po dito, nasa 800,000 hanggang mahigit 3 milyon ang cyber tip reports na may kaugnayan sa online sexual exploitation ng mga bata ang nakalink sa Pilipinas. Ito'y mula po 2019 hanggang 2021. So paano po ito tinutugunan? Katuwang po ng pamahalaan ang CPT-CSA. Okay po. Since na-mention ko na po kanina na ang proyekto ay gumagalaw sa Zamboanga del Norte, particular na sa Dipolog, Rojas at Liloy, isa sa mga layunin ng project ay matulungan ang mga lokal na pamahalaan na ma-localize ang Republic Act 11930. Ibig po sabihin nito ay papalakasin pa ang Local Council for the Protection of Children or the LCPC, pagbibigay ng training sa social workers, police, teachers at barangay officials, pagpapalakas ng reporting at referral systems para mas mabilis matugunan at matulungan ang mga biktima at pagpapataas ng community awareness tungkol sa online safety. Sa madali pong salita, gusto naming siguraduhin na ang batas ay hindi lang nasa papel, kundi tunay na gumagana sa komunidad. Because this is all about strengthening the child protection structures and systems. Dahil may batas na, at ang kailangan ay ang pagpapalakas ng implementation nito lalong-lalo na sa lokal na level. Opo, Miss Lovely, nabanggit mo meron na tayong batas. Pero sa kabila nga po niyan, bakit po kaya patuloy na tumataas ang kaso ng USAID sa Pilipinas? Okay po. Sa kabila po ng mga batas, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng USAID dahil sa ilang mga dahilan. Una na po rito, mas madali na ngayon ang access sa internet at digital technology. Kaya mas nagiging madali rin para sa mga offenders na kumonekta at makipag-transact online. Pangalawa, may patuloy na demand mula sa international offenders na bumibili ng child sexual abuse materials kaya may mga taong nagtatangkang kumita mula dito. At ang pangatlo po, ito po ang pinakamasakit na realidad. Maraming kaso ng USAID ay family-based crime. Ibig pong sabihin, mga taong malapit mismo sa bata, minsan magulang o kamag-anak, ang nagiging facilitator ng exploitation o mas mainam na tawagin nating kasabwat sa krimen o pang-aabuso na ito. Sa isang pag-aaral po na isinagawa po namin noong year 2024 kung saan nakausap ang ilang mga nanay na nakakulong dahil sa USAID, lumalabas na hindi lang kahirapan ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Kailangan din nating tingnan ang psychological at relational factors sa loob ng pamilya, kung paano ginagamit ng magulang ang tiwala ng bata at kung paano minsan ay napapaniwala ang bata na ginagawa nila ito para tumulong sa pamilya. Sa ganitong sitwasyon, nahihirapan ang mga bata na magsumbong dahil ang taong gumagawa ng krimen ay siya ring taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. At sa ilang mga komunidad po, ang ganitong exploitation ay tinatawag pa nila na pasimpleng show lamang, na parang normal lamang na gawain pero sa totoo lang, ito ay malinaw na pang-aabuso at pagsasamantala sa mga bata. Kaya mahalaga po na hindi lang natin tingnan ang kahirapan bilang dahilan, kundi pati ang pananagutan ng mga magulang, ang dynamics sa pamilya at ang papel ng buong komunidad sa pagbabantay at pagprotekta po sa mga bata. Opo, katuwang po ba kayo ng PNP sa mga ganitong operasyon? Kasi kamakailan meron po silang naaresto na nanay. Kasi nabanggit mo kanina na nakakalungkot dahil yung mismong mga nanay ang sila nagbebenta online ng kanilang mga anak. Meron pa nga nangyari, Miss Lovely, ibinenta yung kanyang bagong silang na anak dahil sa puhunan di umano para sa pagkukwekwek. Meron naman parang 5,000 pesos lang niya ibinenta yung kanyang bagong silang na anak. Yes po, kaya nga po nakakalungkot yung mga datos ngayon na mismo sana yung mga pamilya yung nagpoprotekta, sila pa yung mismo nag-e-exploit sa kanilang mga anak, on which we already know po, Miss Angel, na talagang yung mga bata po need pa po talaga ng guidance ng family po.
Opo. Ano po ba o aling mga lugar po o sektor yung mga nakikita po natin, Miss Lavry, na pinaka-vulnerable sa ganitong uri po ng krimen? Okay po. Ang mga pinaka-vulnerable po ay ang mga komunidad kung saan meron po ang kahirapan, mababang digital literacy at mahina ang child protection system. Pero mahalaga pong tandaan na hindi lang kahirapan ang dahilan na sinabi ko na kanina. Kasi ang USAIC ay nangyayari rin dahil sa kakulangan sa awareness, harmful social norms, at minsan ay impluensya ng mga abusers sa komunidad, on which ayon sa 2024 Annual Report ng Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons, RRPTP ng Department of Social Welfare and Development Field Office, Region 10, ang online sexual abuse at exploitation of children or USAIC pa rin ang nangungunang anyo ng human trafficking sa Northern Mindanao po. Mhm. How about dito sa Metro Manila? May datos po ba kayo dyan, Miss Lovely? Sa ngayon po, ang datos po na naitala po namin, since dito po yung pinakamataas, is dito lang po sa Northern Mindanao po, Miss Angel. Ayun nga. Tas ang sinuturo nilang dahilan dito, Miss Lovely, ang kahirapan. 'Di ba? Oo. So, paano po makakatulong, Miss Lovely, yung mga ordinaryong mamamayan, netizens, sa paglaban po ng USAIC? Meron po ba silang hotline na po pwede pong pagsumbungan or sa inyong Facebook page, Miss Lovely? Okay, maraming salamat po, Miss Angel, dahil nabanggit niyo po yan. Napakalaki po ng papel ng bawat isa sa atin upang masugpo ang USAIC. Narito ang ilang simpleng paraan na maaari nating gawin on our end. Una, mag-report ng kahina-hinalang online activities. Protektahan ang privacy ng mga bata online. Turuan ang mga bata tungkol sa online safety at makialam kapag may nakikitang child abuse o exploitation. Halimbawa, kung may mga bata na madalas pinapapost o kinukunan ng larawan o video sa bahay na tila hindi normal, laging may kausap na adult online na hindi kilala ng pamilya o komunidad, biglang may gadgets o pera na hindi maipaliwanag kung saan nanggaling, o may mga batang tila takot o ayaw magsalita tungkol sa nangyayari sa bahay. Kapag may mga ganitong senyales, mahalagang maging mapagbatyag at agad itong i-report sa barangay, social worker o otoridad katulad ng Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children, Women and Children Cybercrime Protection Unit, WCCPU ng PNP, Local Council for the Protection of Children, LCPC, Barangay Council for the Protection of Children, BCPC, City Social Welfare and Development Office, CSWDO, or you may also visit our Facebook page, Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse. Dahil sa totoo lang po, ang USAIC ay hindi lang problema ng isang pamilya, problema ito ng buong komunidad. At kung magiging tahimik ang komunidad, mas lalong nagiging malakas ang mga abusador. Miss Lovely, paano po yung mga magsusumbong naman na natatakot? Ito po ba ay meron ding proteksyon or confidential po yung mga impormasyon na ibabahagi po sa inyo? Okay, maraming salamat po, Miss Angel. Sa mga nagbabalak po na magsumbong sa mga hotline na nabanggit ko po, we will ensure po, or I can give you also the assurance na lahat po ng i-report po ay confidential po because we maintain confidentiality po sa lahat na magre-report. So ngayon pa lang po, huwag kayong matakot na magsumbong kapag may nakikitang mga pang-aabuso online man o offline. Opo, doon sa mga kabataan naman po na nabiktima nito pong online sexual abuse or exploitation ng children, meron po bang mga ginagawang pamamaraan ng CPT-CSA nang sa ganun makarecover po sila, mawala ang trauma, Ma'am Lovely? Yes, Miss Angel. Sa katunayan po, ngayon po ay nagsisimula na po kaming makipag-partner sa ating mga sangguniang kabataan, particularly na rin po sa aming mga target areas na kung saan hihimukin namin sila at ititrain upang magkaroon sila ng boses, upang magkaroon ng lakas ng loob na kung sakaling sila man ay maabuso or kung sakaling sila ay makakita ng pang-aabuso, magkakaroon sila ng lakas na loob na makapagsalita at kung sakaling sila ay mga biktima,
Meron rin po kaming referral systems na ginagawa na kung saan i-refer po namin ang mga kaso sa City Social Welfare and Development Office po, Miss Angel. Okay, with that, Miss Lovely, maraming salamat. Alam ko maraming natutunan yung ating mga kababayan sa ating talakayan ngayong umaga. Ma'am Lovely? Ma'am Angel, maraming po salamat sa paunlak niyo po na imbitasyon. Muli po, ako po si Lovely Belotendos. Nagwi-wish po na sana lahat ng mga kabataan ay protektado at insured laban sa OSAEC po na kung saan sila ay magkakaroon ng boses upang iparating hindi lamang sa mga otoridad kundi sa kapwa nila kabataan na sana'y huwag matakot na magsumbong kung may pang-aabuso na maranasan or makita po. Muli po, maraming salamat at isang makabatang araw po. Yan, isang makabatang araw po. Maraming salamat, Miss Lovely Belotendos. Mabuhay po kayo at God bless po. Ayan, mga kasama.